Okay mga kapatid, isang mapagpalang araw sa atin lahat. Yan, medyo maulan ngayon. Pero it's a blessing na umulan. Para naman yung ating mga pananim sa atin ay madiligan. So, blessing yan mga kapatid. Ganito yan. So, ako may istorya dito na may istorya ako na gusto ko ibahagi about yung pagiging Kristiyano natin. Minsan, sa ating pagiging Kristiyano, yung paglalakbay natin bilang Kristiyano, ay hinihintay pa rin natin. So marami sa ating mga Kristiyano hindi naunawaan nila yung pagiging Kristiyano nila. Hinihintay pa rin natin yung pagdating ni Jesus, yung second coming. Kasi naman, binabasa kasi nila yung malalim na. Minsan, nag-ano nga lang sila, nakikinig ng mga sermon, nakikinig sa kanilang church, tapos nun, wala nang follow-up. So, kaya minsan naguguluhan sila. So, yung second coming kasi, yun yung i-istorya ko sa inyo. So, tayo bilang Kristiyano, bakit kailangan pa nating hintayin? Eh, di ba tinanggap na nga natin si Jesus? Tinanggap na natin sa ating buhay. So, pinapasok na natin siya sa ating buhay. So, bakit kailangan pa hintayin ulit? Mga kapatid, parang ganito lang yan eh. Tama ha, bago ko ipagpatuloy yung sharing na ito, is parang ganito lang yan. May isang kwento doon, may isang mama o isang tao na naglalakad sa madilim na lugar yon. So, habang paglalakad niya, nahulog siya doon sa bangin. So, pag nahulog niya, lagustos na agad pababa. Lagustos siya doon sa so tuloy-tuloy. So, bangin nga. And then, may nakapitan siya, something mga bagin, damo. Pagkapit ng ganyan, so naglak siya. Sabi niya, yung tao na yan, no, kulang sa pagtitiwala sa Diyos. So, syempre, ngayon, pag may takot ka, o natakot ka, something na may nangyari sa buhay mo, napapatawag ka sa Panginoon eh. Kahit kulang yung pagtitiwala mo, napapatawag ka. The point is, pagdating niya doon sa point na talagang takot na siya, sabi niya, napatawag siya, Panginoon, ligtasin po ako. Siyempre, mabait yung Panginoon. Sumagot. Sabi niya, pagsagot, anak, tumatawag ka ba? Narinig niya, oo, Panginoon, niligtas mo ako. O sige, kung ganon, nagtitiwala ka ba? Opo, Panginoon, nagtitiwala ako. Okay, bitawan mo yung hawak-hawak mo. Ha? Sabing ganon, bitawan niyo. Pinabibitawan sa kanya yung hawak niya. Pag gano'n niya, napaisip siya. Siyempre, ikaw ba naman, nasa bangin. So, napaisip. Biglang sabi niya, wala na ba ibang Lord dyan? Ganon na yan, no? So, pagtawag niya, sabi niya, wala na ba ibang Lord dyan? Ngayon, kahihintay niya, naghintay pa siya ng ibang Lord. Isang bang Panginoon na ibang magliligtas sa kanya. Baka sakali may magligtas sa kanya o gamitin yung Panginoon para iligtas siya. Sabi niya. Ngayon, nung habang hawak-hawak niya yun, talaga siya bumitaw. Ngalain na siya, kahit siya pagod na, hindi talaga bumitaw. Habang hawak-hawak niya, lumiwanag na. So, unti-unti na niya nakikita yung mga paligid. Na medyo maliwanag na kaunti talaga. Nakita niya, kaunti na lang pala. At hindi na siya mababalian. So, kahit siya bumitaw nga naman ng oras na yun, hindi siya mababalian kasi mga ilang dangkal na lang yung taas niya doon sa lupa, doon sa ground. So, kita niyo yung sitwasyon. The point na yung hindi ka agad nakinig sa kanya dahil hinihintay mo pa uli yung pagdating, hindi mo ninamnam yung mga aral. Jesus, imagine mo kahit si John the Baptist, di ba? Medyo nagduda doon sa pagdating ng Misaya, kaya pinatanong uli kung siya na ba talaga yung Misaya o maghihintay pa. So imagine mo, namatay na lang siya na may duda sa sarili. So ganun din tayo mga Kristiyano. So dapat, once na tinanggap mo, wala ka na dapat pagdududa.
Tanggapin mo siya ng buong buo, tanggapin mo si Kristo ng buong buo, at yun, mararamdaman mo yung presensya ng Panginoon. Kasi yung kumpleto na kasi yung aral ni kumpleto na yung aral ni Kristo. Kumpleto na yung aral ni Jesus. So, ibinigay na nga sa atin lahat yung mga aral niya. Kaya nga yun ang kagandahan nung kay Jesus eh. Iba siya sa mga nauna, sa mga sinugon ni God. Kasi si Kristo, si Jesus, is may backup, which is yung mga apostles, which is yun yung nagpalaganap o nagpatibay para palaganapin yung mga salita niya. So, ang dapat lang talaga sa atin, mga Kristyano, is once na pumunta tayo sa church, isnamnamin natin. Makinig tayo sa every service, makinig tayo sa bawat sermon, makinig tayo. But, after natin makinig, isnamnamin na naman natin. Namnamin natin, pag-aralan natin mabuti, and then, pagbahagi din tayo. Nang sa ganon, mas mag-grow pa yung salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, ang point nun is magpapatibayan tayo, magpapalakasan ng loob. Hindi yung kung akitan dito, invite dito, invite doon, Kristiyano tayo, lilipat doon sa kabila, pagdating sa kabila, ayaw doon, kasi ano na naman, may sasabihin na naman siya something. So, stay kung nasaan ka, ang gawin mo na lang is meron tayong Bible, and then, kung meron hindi ka nauunawaan sa mga aral, hindi masama magtanong sa inyong pastor o sa inyong ministro o sa inyong kung sino man yung namumuno sa inyo. Kasi, minsan, yun nga yung kahalagahan ng pag-church eh. Hindi pwede sabihin sa bahay ka lang mananalangin, hindi pwedeng sa sarili mo lang mananalangin. The important nung pag-attend mo ng service, pag-church mo, kung Saturday naman yan o Sunday, is para mag-grow ka. So, hindi mo kakayanin kasi talaga ng solo to explain the Bible. Hindi mo siya kakayanin ng solo. Kaya dapat kailangan mo ng isa talagang magbibigay ng guide sa iyo para makilala mo ang Ama. At yun ay sa pamamagitan ng aral ni Jesus. Amen? Amen po ba? Yun. Kaya